natin sa bribe. Doc Ish. Ikaw ba hindi ka tumatanggap ng bribe sa PhilHealth? Oy, Of bawal. course, hindi bawal pwede yan. yan. Actually, nagre-react ako sa labas. Sabi ko, wala niya sa pamahalaan. Good morning, Napakaganda Elvie. talaga ng word of the day natin, no? Kaya, Doc Ish, hello! I'm sure meron na naman tayong mga Happy New Year to everyone. mga bagong programa sa PhilHealth. Pero bago yon, umpisan muna natin sa mga katanungan. Ang Yes. unang katanungan natin ay mula kay Mr. Glenn Castro ng Mandaluyong City. Ini-inform po ako ng HR namin na yung ginagamit ko daw po na PhilHealth number mayroon ng may-ari. Ay, parang asawa. Kaya binigyan ako ng bagong number. Ang hugot. At yun na daw ang gagamitin ko from now on. Magpa-ID na lang daw ako ng bago. Ang question ko okay lang po kaya yun? Paano po yung record ko sa dati? At paano po yung mga past contribution ko? 4 years na po akong nag-work and all these times mali pala yung hinuhugutan ko. Ay, hinuhulugan ko. Hulugan, no? Hulog po ito, hindi hugot. Good morning. Ano ang pangalan, Doktora? Si Mr. Glenn Castro. Well, opo. Ganito, I think through your HR, baka kailangang ayusin yung record po ninyo. Especially so, ang naguhulog po ng contribution nyo is your employer. Oo. No? So baka kailangan po nating hugutin ngayon yung lahat ng records na pinaguhulugan ng employer nyo para yung dati nyo pong naihulog dun sa previous number ay mailipat dun sa bagong numero ninyo. It can happen especially, alam nyo naman, di ba, attorney and doktora, napakaraming magkakaparehong pangalan. No? So probably merong pagkakataon na nagkaroon ng the same person as allegedly at napasama pareho yung number, pero good thing na nakita na kaagad siya. So ganito po, you can call our action center at 4417442 so that we can help facilitate para po maayos ang record, or through your HR again para po maipasaayos natin yung record. Huwag po kayo mag-alala, hindi po mawawala yung inyong naihulog nung mga nagdaang 4 na taon. Pero mas maganda maisaayos na kaagad para hindi na matabunan yung records natin. Yun. Madami ba, Doc, na mga employers ang hindi nagre-remit base sa record ng PhilHealth? At kung sakali, pagka ba ganun, halimbawa, na nahuli na hindi nagre-remit yung employer, sino usually ang nagpa-file ng kaso? Ang PhilHealth na o yung mismong empleyado na lang? Oo. Actually, we have very high collection efficiency, no? But of course, meron talaga din pong mga hindi nagbabayad but nalalate. So ngayon, the law allows na meron na kaming surcharge. It's around 2 to 3% per month. At ngayon nga po ay tama-tama natanong din ni attorney, ay nagpalabas na rin kami ng bagong computation on these surcharges that it would be compounded interest. No? So ngayon, ano ang penalties kung merong mga hindi nakakapag-remit? Una, may surcharge na tayo. Pangalawa, kung mao-hospital or mako-confine yung kanilang employee or dependent ng kanilang employee, we will pay all the benefits, but those amount or yung amount na ibinayad namin will be charged Sa employer? sa employer. Sisingilin namin yon plus yung mga contribution na hindi naihulog plus penalty charges. Kung halimbawa merong legal issues, the corporation is also allowed to file charges Kayo against mismo. the erring employee. Yung legal department niya? Yes. Yan. Ang PhilHealth kasi is a quasi-judicial body. So we have our fact-finding, we have our prosecution, we have our arbitration. So we can file charges, yes. Madami kasi employer talaga mga I heard about that, abusado. yung isang kapitbahay daw yung katulong nag-a-apply ng PhilHealth. So nang nalaman na kasambahay, hindi daw binigyan ng form kasi dapat daw yung employer ang nag-aayos nun. Is that correct? Yes, actually tama po 'yun kasi ang kasambahay under the new kasambahay law, they are actually upgraded not as katulong but rather they are considered as employees. Okay. At tayo po bilang household ay tayo ang tinatawag na employer. So dapat ipag-a-apply po ninyo ang inyong mga kasambahay at kayo ay magkakaroon ng bilang isang employer number, household employer number. Hindi lang po yan sa PhilHealth but also doon sa iba pang ahensya ng gobyerno like and Pag-ibig and SSS. Yes. Kaya nga po ang ating mga kasambahay actually empowered. Kung hindi po sila pinaguhulog,
or hindi nasusunod sa batas, pwede po silang magreklamo. Ayun. Siyempre, kailangan yung form na pirmahan ng employer. Oo. Kaya hindi daw Hindi ako ng ganyan, Doc Ish. Sa PhilHealth Action Technically, Center. pwede sa amin. Sa aming Action Center at 4417442. But, ang talagang nagre-regulate po ng kasambahay law is the DOLE, Department of Labor and Employment, or yung barangay. Kasi kasama sa batas ng kasambahay na dapat sila ay nare-register sa barangay. So they can actually monitor also. Kasi syempre maraming issues sa mga kasambahay. So it's actually with the DOLE. Ayun. So, ang maganda kasi sa PhilHealth, mataas ang kanilang efficiency, collection efficiency. At saka, mataas eh. recently, my helper needed a biopsy. Walang St. Luke's pa nagawa. That's it. Wow. Diba? Tapos, Ang kasambahay ni Oo. St. Luke's? St. Luke's. Nagbabayad. bayad talaga. Kasi buko ko na. Kaya, ayan. Well, Kaya for- talaga okay ang PhilHealth. Ang aming collection for as of November of 2016 was around 93 billion pesos. We have paid around 92 billion. That was November of 2016. But of course, marami pang mga accruals yon at marami pang collections na hindi naipasa. Ayan. Doc Ish, may isa pa tayong tanong. Mula naman kay Arian Rodriguez mula sa Pasig City. Hello, 1 year na po ako sa work at wala pa po akong PhilHealth. Pero sa payslip, wala pa po akong PhilHealth pero sa payslip ko nakalagay na kasama po 'yon sa kinakaltas sa akin ng company ko. Ayan na, papasok ang Kung mag-a-apply po ako sa PhilHealth, masasama po ba sa contribution ko yung mga kinaltas sa akin ng company ko? Salamat po. Opo, ganito Yan. po ma'am. Baka naman po dahil dun sa payslip nyo, meron na kayong kaltas, baka naman po ipinagbabayad na kayo ng PhilHealth. Only baka wala ka palang ID. Or baka hindi mo palang alam na meron ka na palang PhilHealth. But then, yan po ay again, ang nagpa-facilitate is your employer. Yung HR nyo. So dapat, dun sa ER1 kasi, ina-assign na natin kung ano yung inyong PhilHealth number. So kung wala ka pang nakukuha na PhilHealth number or PhilHealth ID, ask from your HR na maibigay na natin para magkaroon ka ng proof. Identity. Oo. Pero ganito, kung meron kang doubt, dahil wala ka pa nung mga sinasabi nating dokumento, pero sa sinasabi mo sa payslip may kaltas na ng PhilHealth, again, call our Action Center 4417442 so that we can actually verify Ngayon. your records with us. Para pwede nating mahanap ang pangalan mo at the same time, kung talagang membro ka na at ipinaguhulog, we can also provide you your PhilHealth number. Isa sa pinakamagandang ahensya at well-managed ahensya kasi ang PhilHealth. Ano yung mga ini-expect pa namin na mga programa na mas mapapaigting pa, mas mapapagtibay pa yung PhilHealth? Yes. One, of course, we are expanding our benefits. Before the year ended, we introduced the medical detoxification package for the drug Ano naman addicts. pala? And then we also launched sometime in December the prematurity package. This is an enhanced benefit for our premature babies, born premature babies, and those who were born small for gestational age. So meron na tayong Z benefit for that. Ibig sabihin, it's a catastrophic package, mas malaki. Ayoko lang i-preempt, but our 22nd anniversary is sometime this February 14. Kaka 22 years na pala Yes, kayo ba? we're very young, very robust, kailan very ko young. lang- Kailan ko lang ang PhilHealth. Kailan lang natin. Isang taon lang pala ang tanda ko dyan. So we are going to introduce several new packages again, expanded ones, including our expanded and improved leukemia package. We will be introducing packages for children with disabilities. This would be like devices for hearing impaired, for those who can't walk. So, marami tayong ilalabas para dyan. Right now, we're reviewing our case rates so that if we need to increase them or reduce them, ilalabas na rin po natin yan. And pagdating naman po sa ating mga transactional services, we shall be introducing our IVRS. Ibig sabihin, may voice response na kami sa Action Center. Magiging 24 hours na rin siya. So, mag-introduce kami ng mobile app para doon sa, lalo na sa mga benefits, yung ating case rate. So,
kahit kayo, kahit saan, pwede nyo na makita kasi So, offline ibig sabihin, siya. Doc Ish, magiging 24 hours na kayo. Ibig sabihin, it will open jobs also kasi mangangailangan kayo ng Oo, operators. automatic na parang Sa ngayon, recorded na. Sa ngayon, kasi our IVRS would record. So you can actually, and then in the morning, we can go back to you. But yes, kami po ay nasa proseso na rin ng procurement of outsourcing call center agents on this. Wow. Para Good job. talagang maging 24 hours. Lahat yung covered na system. ng PhilHealth. Eh, Galing, no? Lahat galing. ng- Yun nga yung helper ko na yun ngayon mo. Hindi, tsaka yung in terms of sickness, halos lahat covered na ng Yes, PhilHealth. actually, ang hindi lang naman namin kino-cover yung mga cosmetics. Ayun. I mean, those things, mga cosmetics. Pero halos lahat. Yes. Good yes. job. Yan. Thank you very Sobrang, much. Thank laking you. tulong talaga. Salamat sa trabaho. Salamat sa PhilHealth. Thank you. Again, Happy New Year to everyone. Ayun.